Tsaka yung sinasabi po nilang nakatanggap kami ng 5 million, hindi po totoo yun. Kasi ako po, nagkaroon po ng tumor yung kapatid ko. Actually, namatay po siya ngayon eh. Kanina, yung kapatid ko. Sorry po. Namatay po siya kanina. Ngayong araw na ito? Yes po. Kasi ang nangyari, Atty. Baligod, nung itong inyong pinagsama-samang salaysay ay lumabas na nga. Kung may pera po ako, naipagumot ko na po yun. Alam po namin yun. Ng ganitong salaysay na sa aking pananaw ay ginawa ninyo sa To ilalim ng clarify, Mr. sakripisyo. Chair, sa Inquirer.net naman, yan, nakalagay na allegedly bribed each of the 18 ex-Marine 5 million. So each, so bawat isa. So, Pesos, simple pesos. lang po ang tanong. Totoo po ba kayo ay binigyan ng pabuya ni Mike Defensor, bawat isa sa inyo ay tigli 5 milyong piso para gumawa kayo ng salaysay na ito na inyo ngayong ibinigay sa amin kaugnay ng pagsisiyasat sa flood control scandal? Hindi po, Your Honor. Pwede po bang hirap dito, Your Honor, yung nagsabi niyan para patotohanan niya? Yun nga po, Sa may ngayon hamon po, naman. Your Honor, halos nga yung pamilya na nga namin ngayon, yung kakapiranggot nga na ipon namin, hanggang ngayon, yun po ang pinagkakasya namin. At yung pagkain po namin, nagkakaroon lang po kami ng, sa ngayon, nagkaroon po kami ng, yung mga kunting ipon, tawag nito, yung chipi-chipi na lang po nga kami ngayon, nagkatsaga po kami sa sardinas na makain, Your Honor. Kung nabayaran po kami ng ganyang halaga, napagaganda na po sana po ngayon ang buhay namin ngayon, Your Honor. Salamat po sa inyong confirmation na hindi po kayo talaga nabigyan ng kahit anong halaga. With your permission, Honorable Chair, yung kung 5 million bawat isa, sana medyo okay na ang buhay nila kung tutuusin, no? Pero makapagpapakita po ako ng mga katibayan na halimbawa, nung na-hospital ang anak at asawa ni Bernard Tube, kumakailan lamang, ay kailangan pa ho naming hanapan ng makakatulong, no? 30 mil po yung hospital bill ng bawat isa, asawa, anak. Nung naoperahan yung nanay ni Bobares, talagang pinaghirapan ko rin po na makaambag at nasa akin din po yung resibo nung binayaran, no? Nung namatay po ang tatay ni Buduan, kumakailan lang din po, ay kailangan din pong pagtulungan namin para makabili ng kabaong ng tatay niya, no? Baka naman, Atty. Baligod, nung kayo po'y nagtulong-tulong para makakakalap ng halagang may tutulong nyo, baka naman isinilid nyo pa sa maleta kasi. Baka napagkamalang akala mo na napakalaking pera naman nung nakalap nyo itulong doon sa mga na-hospital na kamag-anak ng inyong mga kliyente. Alam mo po yung, Your Honors, no? Ang motivation ng mga sundalo na ito, bago nila gawin yung kanilang affidavit, ang sabi nila sa akin ay, Attorney, nasubukan namin ang nakipaglaban. Muntik nang mawala ang aming buhay. Pero sa panahon ngayon, gusto naming magpakasundalo sa mga Pilipino. Yun po ang motivation nila. Kung yung, alam niyo po, kung accusation lang na galing kay Matibag, naaawa po ako sa NBI dahil eroded na yung credibility dahil kay Matibag. Kali na po, alam nating gagawa lahat sila ng anong klaseng usap para lamang bigyan kayo ng batik, para lang hindi kayo paniwalaan ng ating mamamayan. Ang mamamayan po ngayon ay nakikinig. Sila po ay sumusubaybay sa pagdinig na ito. Sila po ang higit na nakakaalam kung sino kayo. Dahil alam nila ang katotohanan sa likod ng inyong mga sinasabi. Atty. Baligod, inumpisahan ko ito nung dumating dito si Master Sergeant Orly Gutesa. Pinagsisihan ko nga na naipresenta ko pa siya, hindi ko kasi alam na ganun ang gagawin sa kanya. Ang buong akala ko kasi, Atty. Baligod,
ang isang taong katulad niya, talagang hindi ko siya kilala. Wala akong panahon noon na kausapin siya, kaya lang nagmakaawa siya na kung pwedeng makausap ko kayo. Ang sabi ko, mag-aalas 3 na. I can only spend at least 10 minutes. Kasi babalik ako, ayaw ko mag-absent dito. Nakita ko siya, may dala-dala siyang kasulatan. Nung binasa ko, sabi ko, mabigat ito, nakahanda ka bang i-testify ito? At ano naman ang motivation mo para gawin ito? Unang-una po kanya, ako po ay naliligalig na po ang aking kalooban dahil ito po palang trabaho namin. Nakikita namin sa pinag-uusapan po ninyo dyan sa Blue Ribbon Committee, ito po lang mga maletang ito ay puro pala pera po ng bayan pala ito na kung saan-saan lang napupunta, kaya gusto ko pong mag-testify. Alam mo ba kung kahihinatnan mo dito? Alam ko po, alang-alang na lang po sa bansa. Alang-alang na lang po sa pamilya ko at mga apo ko. Hindi pa rin ako naniwala ron eh. Parang added na lang na kumpiyansa. Sige, panotaryo mo nga yan. Kasi talagang alam kong mabigat ang gagawin niya eh. Panotaryo mo nga yan. Pinanotaryo niya po. Nagkaroon pa ng problema, ginamit pang dahilan sa kanya yung notaryo. Walang kasalanan ng tao. Parang siya pang pinalitaw na nag-inventory. Para ba siya nakahanap ng notarial seal, nakahanap ng dry seal, at siya pang pumirma. Ganun po yung nangyari. Tinakot yung tao. Hindi namin malaman, ilang araw namin siyang hinahanap, wala ng contact. Palagay ko yung mga kayo ay na-contact nyo siya one way or the other, pero nawala na lang siyang parang bula. Bagamat yung kanyang salaysay, kagaya ngayon ay pinanumpaan niya. Pero kailangan pa siyang usigin sa notaryo na wala na pong kinalaman dahil sumumpa na po siya sa harap namin eh. With or without the notary, pwede na yun eh. Pero ginamit pa yun na pantakot sa kanya. Kaya kayo po'y tatakutin din eh. Kaya na sinabi ngayon, di pa tayo natatapos dito, kayo'y nabigyan na ng 5 million pesos each. Ganyan po ang gagawin. Sino pa po ang gustong magsaysay ng kanyang personal na kaalaman tungkol sa pagdi-deliver ng pera? Yes, Your Honor. Good morning. I am Chris Sanidado. Bali, isa rin sa rason na bakit kami lumabas dahil sa patutunayan namin yung mga statement or affidavit ni Master Sergeant Orly Gutesa. Ito, sir, hindi ito sundalo kami, sir. Hindi kami nagpapatukso sa mga pera. Gusto namin trabaho sana. Trabaho na kung saan mabuhay namin, ang pamilya namin para sa aming sariling sikap. So, ang nangyari kay Tap Orly Gutesa, kasi ako ang laging kasama, which is, pag may mga lakad, ako yung driver niya. Partner kami ni Orly Gutesa. Nalulungkot ako bakit ganun ang ginawa. Bakit, kung sino pa yung testigo, sino pa yung nagsasabi ng totoo, yun, bakit ganun? Bakit ganun tayo, sir? Nasamantala, hindi nila nare-realize yung buhay ng mga kababayan nating mahihirap. Lagi na lang naririnig, puro korupsyon. So yun ang rason, sir, na kahit walang bayad, kahit ano, willing kami magsakripisyo, mag-alay ng sarili namin para mabago tong kalakaran ng bansang Pilipinas, sir. Ito, sa mga media, andyan, alam ko, dahil ako ay isang driver ng media coordinator ni Congressman Saldico at ni Speaker Romualdez, PR. Sa House of Representatives, media parking, si Mr. Robin Manahan ay hinahatiran namin ng paper bag. Si Mr. Ryan Papako, PR ng SOR din, doon din mismo sa media parking. At yung media parking na yun, minsan nag-aabang sila doon. Minsan kami nag-aantay din doon lang sa media parking, naka-paper bag. Minsan, nagbi-meeting doon sa bahay ni Robin Manahan. Tapos, gabi kasi, sir, hindi ko na ma-identify kung anong number ng bahay. Basta malapit lang sa SOR din. Pero kung kaya mong puntahan. kailangan ko puntahan, sir, Alam gagawin mong ko puntahan. at i-elaborate ko kung anong Sige. doon binibigyan.
one time ng isang bag. Isang bag na puno ng pera. Bakit ko alam na pera, sir? Dahil sinasabi ng PR na yan sa akin, PR ni Kung Saldi, na Chris, bantayan mo muna, Chris, huwag mo iwanan ng sasakyan. Perang laman niya sa loob. So, sa ganitong nangyayari sa atin ngayon, sir, gaya kanina, grabing panggigipit, unconstitutional talaga. Kami, sir, sundalo kami. Dating sundalo, nagserbisyo din sa bayan. Bakit may mga ganito? Kaya yan ang isa sa dahilan lumabas kami. Yun lang po, sir. Maraming salamat. Totoo lahat ang sinabi mo. Nasabi ko na rin ito nung lumabas si Sergeant Gutesa. Dahil nagdamdam ako dahil ang buong akala ko sa kanyang paglabas, tatanawin ng malaking utang na loob ng Estado yon. Yung tao, wala siyang motibo kung hindi tumulong lang sa kanyang bansa. Ang kanyang sinakripisyo, yung buhay niya, kaligtasan ng kanyang pamilya. Wala siyang hinagad eh. Meron pa nga nagsabi rin eh. Gawa-gawa ko na naman daw yun at binigyan ko raw siya ng pera. Isip-isipin ninyo. Lahat gagawin nila. Lahat ng pagbibintang gagawin nila. Ang punot dulo lang. Huwag matuloy ang pagtukoy natin ng katotohanan at matukoy natin kung sino-sino talaga ang mga ito. Ayan po. Sa kanyang paglalahad, dalawa po ang kanyang in-identify na miyembro ng media. Isipin po ninyo, akala ko nga sasabihin nyo, nakakaingit. Nakakaingit talaga. Dahil kayo nagsisikat na buhay ng pamilya ninyo sa marangal at malinis na paraan. Pero sila, mali-malit ang tinatanggap nila. Napakasarap ng buhay nila. Maglalahad lang sila ng impormasyon sa bayan. Pero yung hindi totoo, dahil i-cover nila yung totoo. Hindi sila gumagawa ng mabuti para sa lipunan. Pero sila ang nagkakamal ng mali-malit ang pera. Ito'y nakakalungkot eh. Sino pa po yung gusto magsalita? Sir, may dagdag pa ako, sir. Ako, sir, kung meron akong 5 million na hinawakan ngayon, siguro, hindi nyo na ako makikita din dito siguro, sir. Bakit pa ako maglalahad? Kahapon nga, tumawag yung nanay ko sa akin, nasa hospital. Sabi ko, nakakahiya naman, humingi ng tulong kay attorney. Nakakahiya naman kasi parang critical na sitwasyon namin. Ngayon, ma'am and sir, Your Honor, nagugutom kami. Ang pamilya namin ngayon gutom. Bakit? Dahil sa ginawa namin. Totoo. Kasi itong ginawa namin, hindi ito pang sarili. Para sa bayan ito. Kaya huwag niyong sabihin na tumanggap kami ng 5 milyon. Pagpalit yung dignidad namin bilang isang dating sundalo. Yun lang po, sir. Maraming salamat. Okay. Yung pong gusto pang magsalita para makonfirma natin sa pamagitan ninyong individual na pagsasalaysay. Sige po. Your Honor, Your Honor, idagdag ko lang. Yung delivery na ginawa ni Tap Orly Gutesa, kami po yung unang nagkasama doon sa 42 McKinley Road. Panggit niya, naalala ko, yun ang pinakamalaki, pinakamaraming maletang nakita niya sa pagdi-deliver ninyo. Parang 46 na maleta ang sinasabi niya nung araw na yun. Siguro, Your Honor, hindi niya matandaan, pero ako tanda ko po. 52 na malita po yan. 52 maleta. Yes, Your Honor. Kami po yung magkasama noon kasi parehas po kaming na same date po kami na hired. Then yung picture po sa affidavit po, ako po ang kumuha niyan. Yung nakuha po yung mukha ni Tap Orly po. Yun lang po, Your Honor. Thank you. Sa pagsasalita ninyo, sabihin nyo rin, sa pagde-deliver nyo, sino ang tumanggap kasi kailangan po nating malaman. Sa hanggang pinto lang kami, Your Honor, mayroon pong tao po doon. Sila na po nagpapasok sa loob. Pero kakilala ninyo, yung sa tagal ng pagde-deliver ninyo, makita nyo lang ang muka, alam na ninyo na yon ang taong pinagkakatiwalaan para tanggapin yung mali-malitang pera. Ang contact po kasi, Your Honor, si Mark Texay at si Paul Estrada, which is kasama po namin nung time na yun. Yun ang dahilan kasi, Mr. President, kung bakit yung Mark Texay na yan at saka yung John Paul Estrada talagang pinagkatago-tago nila. Hindi natin alam kung anong lupalop na ng mundo nandyan sila. Sapagkat sila talagang pinagtiwalaan ni Saldico,
Hindi lang sa pagbibilang, kung hindi yung paglalagay sa maleta at kung sino-sino ang dapat na tumanggap. Sino pa po ang gustong, kayo po? Ako po, Your Honor, Romel C. Galapon po. Itong sasabihin ko, sir, wala po sa affidavit namin. Pero ito po yung detalyado. Kung talagang gusto nyong malaman, kung may mga CCTV noon, pwede nyong i-request. Nag-deliver kami sa 14 Nara Street, South Forbes, Makati, kasama si Mark Tiksay, driver namin si Henry Wabina. Sakay ang Toyota Grandja, plate number Eco Alpha Golf 4628, noong 29 August 2024, around 19:2500. Pwede pong i-kwan yun, sir, sa CCTV dun sa Anong dineliver ninyo? may photo po ako dito na kinuha, sir. Pinicturean ko po yung dinideliver Hindi namin. po na mga nasama maleta. yan dito sa inyong Wala naunang po, sir. Wala affidavit. po. Nasa akin po yung picture, sir. Ilang maleta ang dineliver ninyo? 5 to hanggang 6, sir. Kanino po na i-deliver? Sa bahay po ni Congressman, former Speaker Romualdez po. Sino pa po ang gusto mag-volunteer ng kanilang individual na karanasan? Sir, Staff Sergeant Walter Manalansan, Philippine Marines Retired. Nakapag-deliver po ako ng kasama ko po ito si katabi ko, si Rene Julian. Nakapag-deliver po kaming 26 maleta kay dating Speaker Romualdez sa bahay niya po dun sa 14 Nara Street po sa South Forbes. Actually, pagpasok pa lang po namin sa gate, 2 sasakyan po kami. Pagpasok pa doon, yung Forbes po may mga CCTV po yan sa gate. So kung i-request po yung pagpasok ng mga plate number na 2 van, makikita po doon. Nag-deliver po kami is July 14, 2025. Ayan po. Nakapag-deliver din po ako sa Aguado. Sa bahay din po niya doon sa Aguado sa Malacanang. 32 paper bag po yon. Ang ginamit namin pong sasakyan is plate number Innova Black 3374. Kasama ko po kabady ko rin po si Rene Julian at saka si Mark Tiksay. Ano po yun, mga April? Mga April po yun, 2025. Tsaka yung sinasabi po nilang nakatanggap kami ng 5 million, hindi po totoo yun kasi ako po, nagkaroon po ng tumor yung kapatid ko. Actually, namatay po siya ngayon eh. Kanina, yung kapatid ko. Sorry po. Namatay po siya kanina. Ngayong araw na ito? Yes po. Kasi ang nangyari, Tony Baligod, nung itong inyong pinagsama-samang salaysay ay lumabas na nga. Kung may pera po ako, naipaghumat ko na po yun. Alam po namin yun. Yes. Let me express lang sa amin 13, 12 at sa committee. Nakikiramay at we're so sad to hear the circumstance yung lahat. I mean, it happens to many Filipinos, but not at a time where you're risking your life at hindi nyo alam kung makukulong na kayo bukas, mapapatay kayo. That's why nagpapasalamat kaming nandito kayo at ang pangako lang namin, your testimony will not go in vain. Di ba? So that's why ko bringing up kanina yung 5 million. Kaysa sa media tayo mag-press con mamaya, malaman talaga namin. And I didn't know that yan ang circumstance nyo lahat. So tanggapin nyo yung aming pakikiramay and I don't Salamat know. Yung kasing natanggal yung inyong livelihood, pwede namin ibalik yun eh. Pero yung namatayan kayo, hindi naman namin mababalik yung pagpapagamot doon eh. So, tanggapin nyo yung kaming paumanhin. But we will do better.
No, kung ilan lang kami natitira sa committee na to at sa Senado, we will do better. So to give justice dun sa sinasabi po.